Okay mga Lods, welcome back. Oh no, oh no. Okay, so pag-usapan po natin yung nangyari kay Zaldico ngayon kasi siya po ay nahuli na. Dahan-dahanin po natin yung mga kung sino si Zaldico at saan siya nanggaling. Teka lang, baka may picture tayo ni Zaldico. Wala. Si Bongbong Marcos to, tsaka si Heb Abi. Zaldico, yan. Okay, so eto si Zaldico. Kung naaalala nyo siya, teka lang kasi it's better na bigyan ko kayo ng brief background kay Zaldico. Si Zaldico kasi matagal na siyang contractor sa gobyerno, going way back ng panahon pa ni Duterte. Okay? Ganon katagal na siya. Hindi ko sinasabing may involvement si Duterte dito. May presumption of regularity naman. Pero sinasabi ko lang, kung naalala niyo yung DepEd laptop, yung SunWest, yung kanyang kumpanya, ang isa sa procurer noon, okay? Kung gaano kapangit yung mga laptop na yun na binigay sa mga teacher, parang Pentium 2 lang yata yun eh. Parang ang price lang yata noon nasa 10K kaso 60K binigay. 'Di ba? Grabe yung patong, 'di ba? So ganun yung galawan ni Zaldico as a contractor, as a government contractor. Okay, so hindi lang siya limited kasi sa SunWest, may HiSi rin. Parehas kumpanya niya tapos parehas kumpanya niya tapos yun nga may mga ginagawang allegedly mga anomalya daw. Okay, so tayo naman may presumption of innocence pa rin naman talaga si Zaldico, meaning to say unless he is proven guilty, doon pa lang siya mahahatulan. Ngayon kasi ang nangyari bigla siyang umalis sa bansa because of health reasons, okay? And then nag-post siya na ito, kung naaalala nyo yan, yung pinangalanan niya na ang ano daw, ang sila Bongbong Marcos daw, sila Boss Martin, yung sila Martin Romualdez daw, yung may kasalanan ng kanyang nung ginawa niya, nung allegedly na ginawa niya or kasama siya, in cahoots sila na nagkumukuha ng pera. Now, ng bayan. So, kasi nga, contractor siya dati. So, alam niya yung galawan. So, bilang contractor kasi, ang trabaho niya dati is yung ginagawa ng mga diskaya. Di ba? Alam niyo naman yon, yung mga substandards na project and whatnot. Ngayon kasi, ginawa nila nung ang ginawa niya, naging politiko siya. Tapos, ano siya, naging Ako Bicol Party, through Ako Bicol Party List, di ba? Yung party list na yon, nung nakakuha siya ng boto para maupo siya dun sa kinauupuan niya, tapos, ano ba sunod nangyari nun? Naging appropriation chair siya or committee on appropriation. Yung committee on appropriation, para dun sa mga hindi nakakaalam, ito yung di ba yung mga insertions, usually sila yung nagdi-decide kung anong distrito yung ilalagay dito, kung ano yung aaprobahan, ganun. Yung small committee na yun, handful lang sila doon. Ang rinig ko, si Zaldi, si Martin Romualdez, tsaka si Cheese Escudero and some other dudes na nag-aayos ng insertions for districts. Kasi nga, hindi naman kasi yung budget kasi hindi naman yan allocated. Meron kasing default allocation yon galing sa pangulo. Ngayon sila pag binabasa Congress yon, ayusin nila yon. Tapos ang final na titingin nun ay yung House Appropriation. So doon nangyayari insertions na naririnig nyo sa balita. Okay, that's the long and the short of what's happening ngayon sa gobyerno natin. Now, I'll be fair kasi alam nyo naman na pagdating sa pagiging anti-DDS, si Boss Martin yung pinaka-biggest doon. Pero I'll be fair here for a while. Ang argument kasi kay Martin Romualdez at saka kay Zaldico, imposibleng hindi alam ni Martin Romualdez na walang ginagawa si Zaldico. Gets nyo? Kasi nga siya yung House Speaker at siya yung nagtalaga kay Zaldico. Okay, in defense of Martin Romualdez, meron kasi tayo sa batas na principle called presumption of regularity. Ibig sabihin, pag inupo kita dito or kapag ginagawa mo yung tungkulin sa gobyerno, I will assume na ginagawa mo siya faithfully. The idea is the same with yung principal idea nan is yung innocent until proven guilty, di ba? Dito naman, in good faith mo ginagawa yung trabaho mo. I guess hindi ganun yung nangyari. Kasi nga, nung sinilip ni Pangulo, nung SONA niya nung 2024 or 2025, 2025, tama, 2025, nakita nila
na may mga butas doon sa doon sa budget, at ang talagang binuhusan nila or talagang yung tinuturo nila na promotor na to ay si Zaldico, 'di ba? And yung dalawa pang nakaupong opisyal na si Cheese at saka si Martin Romualdez. Pero again, these people have adamantly deny all of this. And ang masakit lang kasi sa akin dito sa content ni Zaldico, hindi niya kasi inaamin na may nakuha siya. Napaka-imposible naman nun. I do not believe na wala siyang nakuha. Sana tumanggap na lang din siya. Sabihin niya na rin, isplok niya na rin, 'di ba? Kasi wala na rin naman siyang kawala. And yun nga. Speaking of that, after 2 taon almost of pagtatago, kasi kung hindi ako nagkakamali, nung 2024 pa lang, nagtago na tong si Zaldico. Nahuli na po siya. Palakpakan. So tingnan natin kung sino ang mga ituturo ni Zaldico. Kasi si Zaldico, ang una niyang tinuro, si Martin Romualdez. It makes sense kasi si Martin Romualdez yung head ng 19th Congress, di ba? 18th and 19th Congress, I believe si Martin Romualdez yung head, di ba? Tapos ngayon, ang head niya si Boji D, di ba? So and part of the 20th Congress din si Romualdez. So it's impossible na hindi alam yan ni Martin Romualdez. So yun yung aking fair na analysis dito. Pero again, I would really push it na meron tayong presumption of innocence. Meaning to say, miski nahuli si Zaldico, he is presumed innocent until proven otherwise. And meron din presumption of regularity. Meaning to say, when Zaldico was given the job of appropriations head, dapat ginawa niya ng matapat yung tungkulin niya. And the courts will decide on the guilt or innocence of these people. Now, going to the post of our president. Very proud ang ating Pangulo, sabi niya gano'n, nahuli si Zaldico and now he is detained in Paraguay after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in custody of Czech We are all close in coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and arrange for his return in the Philippines to the soonest possible time. We will keep the public informed as the developments unfold. Sabi ni Ivy Karen, ipahawak na agad ang script. Okay, may script daw na. Dahil kay BBM, lahat ng magagandang nangyayari ngayon. Hindi, at least meron ng big fish na haharap. Kasi yan naman talaga yung sinisingil natin sa ating gobyerno. Di ba yun yung pangako ni Marcos? So, nauna na si Bong Revilla. Susunod na yata si Zaldico. Tingnan natin kung sino susunod. The ombudsman has already said na fa-file nila ng kaso yung the biggest fishes, si Zaldico, si Martin Romualdez daw at saka si Chis Escudero. Tingnan na lang natin. Si Martin Romualdez kasi in fairness sa kanya, hindi siya pumirma dun sa budget na yung most corrupt budget of 2025. Wala siya doon sa mga nag-finalize nung bicameral meeting. So pero still dinimanda pa rin si Martin Romualdez kasi since siya yung head ng 19th Congress, dinimanda siya ng ng Duterte group. So tingnan na lang natin kung paano gugulong ito. And finally, mako-cross-examine na si Zaldico dahil sa pagtatago niya. Hirap ng buhay niya siguro, no, palipat-lipat siya. Anyway, yun lang po yung sa akin for today. Just to keep you updated, mga lods.